You look tense. Nilingon ni Norman ang babaeng parating sa gawin niya. Marahil napansin itong pananahimik niya. Magmula nang sabihin iyon ng matandang Alcantara. Lalo na nang mapansin niyang ekspresyon ni Harleen. I thought he was going to talk about the shotgun wedding. Mahinang natawa ang babae. That old hog sure is unpredictable. Alam mo naman na ang gagawin niya. Pero magugulat ka na lang bigla. Nasanay na nga lang ako. Kahit 1 taon pa lamang akong nagtatrabaho sa kanya. Ano bang klaseng trabaho ang gagawin ko sa Spain? Walang buhay na aniya. Tingin niya ay hindi pa siya handa na iwan ng dalaga. Pero nang bahagya siyang sipain ng matanda ay sumang-ayon na lamang siya. Kahit hindi niya alam kung anong nangyayari. I don't think that's going to happen. Ha? Umupo ang babae sa tabi niya. Napalunok siya nang magtama ang kanilang braso. Gayunpaman hindi siya makaramdam ng pagkailang. Dahil natitiyak niyang wala naman itong ibang intensyon sa kanya. I have a husband. Oh? And I love him. Kinuha nito ang hawak niyang baso. May laman pang alak iyon pero hindi pa niya nagalaw. Ito na ang uminom niyon. I didn't get to drink because of that old hog is looking. Ako pa naman rin ang driver niya. Must be tough, ha? If you get on his bad side, I guess. Maangas na nito. Noon lang rin niya napansin na bukod sa suot nito ay may kakaiba rin sa aura nito. Anyway, your girlfriend seems not to like me. Hindi ko siya girlfriend. What? Napapantastiko ang sambit nito. Eh kung makatingin sa akin, kulang na lang mapapatay na ako. Have you ever seen the way she cut those steak? As if she's imagining that it was me. Goodness. Mahina siyang natawa. Baka ganun lang siya dahil buntis siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makalimutan ang balita ni Harleen. Masaya siya pero may halo iyong lungkot. Ngayong ayaw naman siya ni Harleen sa buhay nito. Ano pa bang halaga ng saya na nararamdaman niya? Ito na ang kinatatakutan niya. Ang hindi mabigyan ng karapatan sa buhay ng mag-ina niya ang mas lalong nakakapagpakaba sa kanya. Inagaw niya ang alak na hawak nito, dahilan para mabigla ito. Hindi niya ito pinansin at lumagok na lang. Lalamunin na naman siya ng pag-iisip kay Harleen mamaya pag uwi niya. Kaya naman magpapakalasing siya upang kahit na papaano'y makatulog siya. Kahit ngayong gabi lang. Magtiwala ka lang sa matanda. Bumaling siya sa babae. I trust him. Eh kung ganon, ay wala ka na dapat pang ipag-alala. Just let him do what he plans to do. Malay natin, si Harleen mismong bumigay. What do you mean? I heard Harleen is quite the ambitious kind of woman. That old hog must have been playing the game called Choose with his granddaughter. Napailing ito. It's hard when the pride always gets in the way. Pride? Yeah, Harleen has a huge pride. It's that paper or you. I think that old hog really intend to give the company to Harleen just yet. What do you mean? Tanong niya. Alam mo ba kung gaano kagusto ni Harleen na makuha ang kumpanya? It's a big deal to her. I just can't believe that she'd rather lost her innocence over that company though. Ha? Hindi ko gets. Meron kasi kaming kasunduan. Kapag nabuntis ko siya ay mapupunta na sa kanya ang kumpanya. Napanganga si Heather. Hindi ito makapaniwala sa kanyang sinabi. The heck? Tumango siya. Because I'm already into her. Pumayag ako kahit 5% lang ang tsansa na mahalin niya ako. I work hard just to gain her affection. Bigla ay nanlumo siya. And I blew it. Just as I about to make her mine fully. My darkest secret came out like a bomb to her. It exploded as if she couldn't recover. Sino bang walang dark secret? I bet none of us here doesn't. Sabi nito. Either way, what's more important is that the person you choose to love will accept you no matter what. Kasi kahit ano pang sabihin ng utak, kung puso naman ang nagmahal, mangingibabaw ang pagtanggap. Just like parents do. No matter how disappointed they are to their children, the unconditional love will always be there. Sana nga. Pinilit niyang ngumiti. Ibibigay niya sana ang bote ng alak sa babae, pero hindi na nito iyon tinanggap. Ayaw mo na? I am the driver, you know. And besides, you need that more than me. Mahina siyang natawa. Thanks.
Inubos na niyang natitirang laman. So, what is this game about? Choosing, huh? Hindi ko alam. I have just an intuition. Na ano? The moment she chose that paper over you is the moment she lost you. Naging malalim ang pagbuntong hininga ng ama ni Harleen nang ilapag niya ang lisensya niya sa ibabaw ng mesa niya. Nadidismaya itong nag-angat ng tingin sa kanya. What is this? I am withdrawing my license. Sigurado ka na ba? Tumango siya. Alam mo naman na hindi ko talaga gustong maging abogado. I only did it to get justice for Bash. Huwag na nating guluhin pa si Bash. Nasa maayos na siyang kalagayan. I am sure your grandmother is taking good care of him. Mapait siyang napangiti. I know, I just wish I had the chance to take care of him, like old sister would do. Nagawa mo na, Harleen. But I failed miserably. He died on my watch. I don't blame you. Hindi ko lang matanggap na sobrang aga ng pagkawala niya. Both of you are precious to me. I am sorry. Sandaling natahimik ang kanyang ama. Pinakatitigan siya nito. Sa unang pagkakataon ngayon lang ito tumitig sa kanya ng diretsyo. Sa mga oras na yon, ay naramdaman niyang buong atensyon ng kanyang ama. Bagay na hinahanap niya. Nakaramdam siya ng kagaanan sa kanyang damdamin. Ang bigat na dumadagan sa kanyang balikat ay dahan-dahang gumaan. I am sorry too, Harleen. Hinayaan kitang lumaki ng mag-isa. I failed you. I failed to do a simple task. I failed to be your father. Dad, hindi na niya napigilan pang mapaiyak. Tumayo ang kanyang ama sa kinauupuan saka ito naglakad palapit sa kanya. Mahigpit siya nitong niyakap. Yakap na ngayon ay pamilyar na sa kanya. I am sorry, anak. It took almost of your life for me to convey these words to you. I know I never look you in the eye, but believe me, I never stop watching you. I never stop worrying about you. I never stop loving you. Gumagaralgal ang boses ng kanyang ama. Marahil ay pinipilit nito magsalita sa gitna ng pag-iyak. I forgive you. Ninanamnam niyang mahigpit na yakap ng kanyang ama na para bang ayaw niya na iyong pakawalan pa. Malalim itong napabuntong hininga. Thank you, anak. Palagi mong tatandaan na mahal kita. Huwag mong isipin na hindi kita itinuring na anak dahil para sa akin, ikaw ang prinsesa namin ng iyong mama. Mahal rin kita, pa. Kaya naman anak, isipin mo sana kung anong magiging buhay mo kung wala kang katuwang. Oo, at kaya kang suportahan ng pera sa pagpapalaki ng iyong anak. Pero iba pa rin yung suportang mabibigay sa'yo ng pisikal. Norman is worth giving a chance, anak. I know, Dad. I know. I don't want to see you alone forever, Harleen. Anito. Have someone that will love you forever. Accept your flaws and mistake. Napapangiti siya nang mabuo sa kanyang imahe ang ngiti ni Norman. Mga alaala na kasama niya ito. It's time for you to let go and move on. Move forward and embrace the future with Norman. Bahagya siyang kumalas sa pagkakayakap sa ama. Nag-angat siya ng tingin rito. Are you sure you don't want me to stay with you and Mom forever? Biro niya. It's not like you're going to be far away, right? You and Norman can stay here if you want. We don't mind an extra baggage here. Mahina siyang natawa. Are you sure? Gusto kong maging present sa pagpapalaki niyo sa apo ko. Kahit man lang doon ay makabawi ako. Thanks, Dad. Muli niyang niyakap ang ama. Nasa ganoong sitwasyon sila nang bumukas ang pinto at pumasok ang ina. Hindi na ito nagtanong pa at sumama na rin sa yakap. Bumalik sa kanya ang pagkabata niya. Ganon na ganon sila noon at mukhang magiging ganoon uli sila ngayon. Isa na lang ang kulang. I am sorry, Mr. Ramos. We can't do anything to save her. Parang nanghina si Norman nang marinig ang tinura ng doktor sa kanyang ama. Ang ilan sa mga doktor at nurse ay abala sa pagtatanggal ng mga tubo na nakasaksak sa kanyang ina. Nasa trabaho siya nang tumawag ang kanyang ama upang ipaalam sa kanyang kalagayan ng kanyang ina. Kararating pa lamang niya nang makita niya ang pagpasok ng ilan sa mga doktor na ginawa ang lahat para tulungan ang kanyang ina. Humalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang tunog ng monitor na walang hinto sa pagtunog. Dinig niya pa ang paghagulhol ng kanyang mga kapatid at pagtawag ng kanyang ama sa pangalan ng ina.
Siya naman ay tulala lang. Walang boses na mailabas sa kanyang bibig, ngunit nagluluksa ng kanyang puso. Animoy may kung ano na pumipisil sa kanyang puso. Pearl! Muli ay tawag ng kanyang ama. Nang makalabas na ang mga doktor sa ICU, ay mabilis na pumasok ang ama at mga kapatid niya. Umaasang mga ito na babalik pa ang ina. Ngunit siya, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Masakit para sa kanyang mawalan ng ina, pero magiging makasarili siya kung ipipilit pa niyang pahirapan ng sitwasyon nito. Kung alam niyang hindi na nito kaya, tinanggap na lang niya, ngunit naroon ang pagsisisi. Ang daming taon, araw at oras na sinayang niya sa pagkakataong makausap at makasama ang ina. Ngunit mas pinili niyang pakinggan ang galit sa puso niya. Kung meron man siyang gustong ibalik ay ang mga panahong naging makasarili siya. Napaupo na lang siya sa bench at yumuko. Tahimik na iniyak ang pagkawala ng ina. Sa puntong yun ay iyon na lang ang kaya niyang gawin. Ang mawalan ng mahal sa buhay ang pinakamasakit na mangyayari sa buhay ng isang tao. Lalo na kung ang taong yun ay sobrang importante sa kanya. Kahit pagaano kahanda ang isang tao sa posibilidad, hindi mawawala ang sakit niyon. Nag-angat siya ng tingin na lumabas ang Kuya Lemuel niya. Kaagad siyang tumayo at ito naman ay yumakap sa kanya. Ramdam niya ang sakit sa paghagulgol nito. Wala na si Mama. Hindi siya kumibo. Norman, hindi man lang niya makikita ang apo niya sa'yo. Pareho kami. Hindi ko man lang nasabi sa kanya kung gaano ako nagpapasalamat na siyang naging nanay ko. Na mahal ko siya. Me too. Doon ay tumulo ang kanyang luha. Sana ay nasabi man lang niya sa kanyang ina kung gaano niya ito kamahal. Pero huli na ang lahat. Marahil ay parusa na naman iyon sa kanya ng Diyos. Sa pagiging makasarili niya, hindi niya iniisip kung anong magiging epekto niyon sa ibang tao. Ang mahalaga ay naaayon sa kanya. Ilang minuto pang lumipas ay dumating na ang kukuha sa kanyang ina. Ang ama niya hindi kayang bitawan ng kamay ng ina at kinailangan pa itong hilain palayo sa nakatakip na mukha ng ina. Napaupo na lang ang ama niya sa bench habang hinahagod ng isa sa kanyang mga kapatid ang likuran nito. Ike-cremate ang katawan ni Mama. Suhestyon ng nakatatanda niyang kapatid. As much as we want to be with her for long, I couldn't bear to see him like that. Baling nito. Iyon rin ba ang gusto ni Papa? Tanong niya. It's for the best. Bankrupt tayo at ayaw ko na magkaroon ng utang na loob sa pamilya ng girlfriend mo. Sumang-ayon ang lahat. Hindi na natin kailangan pa magluksa ng matagal. Mahihirapan lang tayong lahat. Wala na rin siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Hindi na siya sumama sa mga ito sa loob ng mortuary upang hintayin ang bangkay ng kanilang ina. Lumabas na lamang siya ng hospital upang magpahangin. I am sorry for your loss. Humarap siya sa kanyang likuran at naroon si Aaron. Tulad ng inaasahan niya ay nagpakita ito ng pakikiramay sa kanya. Let us know if you need anything. I need her. Napakurap si Aaron. Naramdaman niya muli ang pagbulusok ng kanyang emosyon. Ang mga luha niya ay mas lalong tumulo at nag-init iyon sa kanyang pisngi. Was it too much to ask if I told you that I need her? No, I know you need her more than ever. Pero hindi ko siya magawang tawagan. Kasi natatakot ako. Baka imbis na maawa siya sa akin, baka isipin niyang karma ko na ito sa lahat ng ginawa ko. You know, she is not like that. Wala na siyang pakialam sa akin. Norman, hindi na niya ako mahal. Calm down. My mother is dead and Norman. Putol sa kanya ni Aaron. Nawala siya sandali sa kanyang katinuan. Kaya naman hindi niya namalaya na nasa tabi na niya ito at hawak ang magkabila niyang balikat. Darating siya. Marahas siyang umiling. I don't think so. Trust me, everything will be okay. Mahirap pala, no? Mawalan ng ina. I don't know if I am relieved that she will go in a better place or sad that she can't be with us. You just never know until it happened. Sana hindi na natin pagdadaanan pero kailangan. People do come and go when the time comes. Ramdam niyang simpatya sa tono ni Aaron. It's just like a beautiful flowers. They are meant to be picked up one day. I hate losing someone. Pakiramdam ko pinaparusahan ako ng Diyos
dahil sa mga ginawa kong pagkakamali. Sino bang taong may gusto na mawala ng taong mahal sa buhay? No one. But we have to accept that fact that our life is not ours to decide. Maswerte na tayo dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay sa mundo. All we have to do is to live our life to the fullest and be happy and contented. Have you lost someone? Umiling ito. Yeah, my grandma. Though I was still a kid at that time, hindi ko pa alam yung feeling nun. Sabi kasi ni Mommy matutulog lang daw ang lola namin. Mahina itong natawa. So we have to be quiet because she might get mad. Ang ngiti nito ay biglang nawala at napalitan ng lungkot. Nalaman lang namin yung feeling na yun nang si Sebastian naman ang mawala. Napabuntong hininga. You were unsure which pain is worse. The shock of what happened or the ache for what never will. Bigla ay nanlumo siya. Nag-iwas siya ng tingin kay Aaron. Nakaagad naman itong napansin. Just to remind you, we don't blame you for what happened. Tulad ng sabi ko, Sebastian is a beautiful flower that God want to keep in His paradise. Maswerte na kami. Hindi na siya kumibo pa. Patuloy pa rin ang pagdaloy ng emosyon niya. Ang puso niya ay pinipiga at sinasakal ang lalamunan niya sa labis na sakit. Your mom is a beautiful flower. Indeed, she is. Mapait siyang napangiti. Speaking of, she's here. Mabilis siyang nag-angat ng ulo at sinundan ng tingin ang direksyon na tinitingnan ni Aaron. Hindi niya ito gaanong maaninag dahil sa mga luhang tumatabing sa kanyang paningin. Kaya naman kaagad niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Doon ay lumiwanag ang kanyang paningin. Mas lalong lumalim ang kanyang emosyon nang makita ang lungkot sa mukha ng papalapit na si Harleen. Tinapik siya ni Aaron. Maiwan na kita. Bago pa man siya makasagot ay humakbang na ito palayo at nasa harap na niya si Harleen. Bago rin siya makapagsalita ay ginawaran na siya ni Harleen ng mahigpit na yakap. Mahigpit niya itong tinugunan at isinubsob ang kanyang mukha sa balikat nito. Amoy na amoy niyang natural at mabango nitong balat. Mainit yun at nakapagdadala sa kanya ng kagaanan ng puso. Gayunpaman, mas nanaig ang pagdadalamhati sa kanyang puso at labis na saya na naroon si Harleen sa kanyang tabi at dinadamayan siya, tulad ng kanyang hiling. Cry. Ayaw sana niyang umiyak. Ayaw niyang ipakita ang kahinaan niya. Pero nang bitawan ni Harleen ang mga salitang yon, ay hindi na niya napigilan pa. Bumugso na ang kanyang damdamin at hinayaan na lang ang sarili. Para siyang bata na umiyak sa balikat nito. I am here for you. Just let it all out. Tahimik na pinagmasdan ni Harleen ang mukha ng mahimbing na natutulog sa kanyang hita. Hinahagod niyang malambot nitong buhok at mainit na pinupunasan ng basa nitong pisngi. May luha pa rin pumapatak sa nakapikit nitong mga mata at maingat niya iyong pinunasan. Higit 1 oras rin itong umiyak at ramdam niya ang sakit niyon sa puso ni Norman. Ganoon na ganoon ang kanyang naramdaman na mawala ang kanyang kapatid. Ang sakit na mawala ng mahal sa buhay ay hindi mapapantayan ng kahit na anong sakit na mailalatag ng tadhana sa isang tao. Walang makakapantay sa sakit na mawala ng mahal sa buhay. Naiintindihan niya si Norman. Ramdam niya si Norman, pero hindi niya ito pwedeng kaawaan. Dahil mas lalo lang itong mahihirapan. Ang tanging magagawa lang niya ay ang samahan nito hanggang sa makabangon ito sa sakit. Pinaglandas niya ang daliri sa noo nito hanggang sa matangos nitong ilong. Naramdaman niya ang paggalaw nito at ang pagmulat ng mga mata. Ang mapula at ang mga namamaga nitong mata ang tumama sa kanya. Hey, you awake? Napabuga ito ng hininga. I guess, sana panaginip lang ang lahat ng ito. The pain I am feeling right now is unbearable. Ngayon ay naiintindihan ko na kung ano ang pakiramdam na mawala ng mahal sa buhay. It'll be okay. Sambit niya. Hinaplos niya ang pisngi nito dahilan para mapapikit ito. Ang isa nitong palad ay humawak sa kanyang kamay na humaplos sa pisngi, saka nito iyon diniinan. If I am dreaming, I don't mind if I'm not gonna wake up. Why? Dahil nandito ka. Hindi ako aalis. Dahil ba alam mong kailangan kita? Ramdam niya ang pagkadismaya sa binata. Marahil ay inaasahan nito na iyon ang dahilan kung bakit siya naroon. Marahil ay dahil nga sa kailangan siya nito. Ngunit hindi iyon ang dahilan. Alam niya ang pakiramdam na mawala ng mahal sa buhay. Alam niya ang sakit at pag-iisa sa lungkot. Napagtanto niya na hindi ang mga taong nakapaligid ang lumayo sa kanya noong mga panahong ramdam niya ang pag-iisa.
Siya mismong lumayo at mas piniling idistansya ang sarili at inisip na lahat ng tao ay ayaw sa kanya. Ngayon na alam na niya, ayaw niyang maramdaman ni Norman iyon. Ayaw niyang lumayo ang loob nito. Kaya naman gagawin niya ang lahat para huwag isipin ng binata na mag-isa ito sa kalungkutan. Tipid siyang napangiti. Ayokong isipin mo na dahil galit ako sa'yo ay wala na akong pakialam sa'yo. I am here for you, for as long as you need me. Kaya mo ba talaga akong makasama? May pagdududa pa rin sa binata. Hindi ka ba napipilitan? I'll be fine. You know, I just don't want to push you with something you don't want to do. You need me, don't you? Yes, I need you. Niyakap nitong kanyang kaliwang kamay. Animoy ayaw siyang pakawalan. I need you more than anyone. Mahal na mahal kita. Nakakapanghinang mga binitawang salita ng binata. Kailangan rin niya ito at mahal na mahal rin niya ang binata. Hindi niya ito kayang mawala. Hindi siya kumibo. Hinayaan lang niya ang binata. Napapikit ito. Pero hindi nakatakas sa kanyang mga luhang pumatak sa mga mata nito. Hinayaan niya itong tumulo. Hinayaan niya si Norman. Dahil alam niyang pagkatapos na yun ay mawawala na rin ang sakit sa binata. Nasa ganoong sitwasyon sila nang tumunog ang cellphone ni Norman. Kaagad nito iyong kinuha sa bulsa at sinagot. Hello? Nasa labas ako. Sandali itong natahimik. Marahil ay pinakikinggan ang sinasabi ng kausap. Okay, susunod ako. Saka nito binaba ang tawag. Bumangon ito sa pinunasan ng mga mata bago bumaling sa kanya. I have to go. Samahan na kita. Are you sure? May bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Baka kasi ayaw mong makasama sa isang lugar ang daddy ko. Nginitian niya ito. Ngunit ang puso niya hindi na ikaila na posibleng ganun nga ang kanyang maramdaman. Ngunit ng mga oras na yun ay mas inisip niya si Norman. Hindi kami mag-hold ng funeral kay Mommy. Why not? Nagugulahang aniya. Mahihirapan kasi si daddy. Isang araw lang siguro siyang mananatili sa bahay. Pagkatapos ay isasaboy na namin siya. I see. It's hard. Losing a mother is hard. Pero kailangan na namin tanggapin. Hinanda na naman namin ang sarili namin. Pero kapag pala nasa sitwasyon ka na, sobrang sakit pala. Kita niyang panunubig na naman ng mga mata ni Norman. Ang sakit at lungkot na bumalatay sa mukha nito ay damang-dama niya. Wala siyang magawa kundi andamayan lang ito. I'll be here for you, no matter what. I won't leave you. Pilit na ngumiti si Norman. Doon ay bumuhos ng luha sa mga mata nito at tahimik na humagulhol. Thank you. Niyakap niyang binata. Just lean on me.